Good morning, good day, at welcome dito sa ating buwan ng Pebrero, itong taong 2025. Atin pong salubungin ang buwan ng Pebrero ng isang medyo maaraw na panahon dito ngayon sa Nagano, Japan. Buti na lang, walang snow ngayon. Kaya nakapagbilad-bilad ako ng mga winter blankets to refresh it with good fresh air. Kaya maganda na rin. So sa akin, paningin ko, medyo maganda siguro itong Pebrero. Yun nga lamang, pinagtatanto-tanto ko yung mga pamahiin noon pa ba na sabi nga, Pebrero kulang nga daw, hindi umabot sa 30 or 31. Kaya kulang ang Pebrero, tingin ng karamihan ng mga panahon, nagdaang panahon, kulang-kulang. Kaya medyo may kamalasan kung itaon mo daw sa buwan ng Pebrero. Kumbaga nga, ang sabi nila, kung ikaw ay pinanganak sa buwan ng Pebrero, may ganyan-ganyan ka rin. No? Kumbaga, hindi maganda ang pag-iisip mo or kulang ang mga nagiging edukasyon mo. Mahina, kumbaga. Pero, sa tanong ko na lang, nakatadhana ba talaga na malas ang tao kung siya pinanganak ng buwan ng Pebrero? Kung nagsusumikap siya, nagiging masipag siya, mabait siya, puwera na lang at okay, kung gano'n na nga, pinanganak siya ng Pebrero, malas ba yun? Hindi natin masabing malas nga talaga. Kasi kung tadhana, nakatadhana kang magkaroon ng magandang buhay or nakatadhana kang maging pobre, bakit ka pa magsusumikap kung nakatadhana ka palang magandang pamumuhay mo? Pero kung mahirap ka, siyempre, talagang you'll give your effort or efforts to climb up the mountain. What I mean is that you will achieve what man is trying to look at for happiness, for his own happiness. The joy and happiness na gusto niyang maabot sa buhay niya. So kahit nga Pebrero, andun. Isa nga ito, Valentine's Day, andyan yung buwan ng pag-ibig, pagmamahalan. Tapos tawagin mong malas yung Pebrero. Uy, kilig na kilig ang mga kabataan, ang mga magjowa-jowa dyan kapag Valentine's Day. Pero kung tutuusin, buwan man o araw man ng pagmamahalan ng Valentine's Day, ito ay isang usapang Kristiyano ito. Kung naniniwala kayo sa santo, piyesta ito ni Saint Valentine's. Santong Valentino, kumbaga. Pero ito siya, ang santong ito ay patron ng mga pagmamahalan, lalong-lalo na sa pagmamahalan ng mga kabataan. Hindi sa pagmamahalan na romantic love, kundi magkaibigan at tanggap nila na magkapatid sila, may give and take relationship sila bilang magkaibigan. Kumbaga, andun nga ang pagmamahalan na hindi dahilan sa magjowa sila, kundi pagmamahal na tinuturing nilang mahal ang isa't isa bilang kaibigan, bilang kapatid, bilang anak ng Diyos. Ganun ang patron na Saint Valentine's. Dahilan nga sa santo siya, patronahe siya ng mga pag-ibig, dito binuhay ang Valentine's Day. Pero karamihan dyan, ang pagtitingin nila sa mga Valentine's Day, dating na yan. Kailangan may jowa ka dyan, may ka nobya ka. You have a boyfriend, you have a girlfriend, but
the truth is, it's the fiesta ni Saint Valentine's. May mga tao rin pinanganak ng February 14, kaya they took their names from the word Valentine. So, andun, merong, ayun, kung ano bang LV sa Valentine's, tulad ng sister-in-law ko. Ang iba naman, tawagin nilang Val. Meron akong kaibigan, ang tawag talaga, pangalan talaga niya ay Val. Ang iba naman talagang Valentino. Uy, Valentino, halika. So, yun ang mga isang nakikita mo sa Pebrero. Pero ayokong tanggapin yung yung kulang-kulang nga daw ang mga pinanganak sa Pebrero. Dahil isa nga, sa buwang Pebrero ako pinanganak. At malay mo, may kambal ako. Kaya malas nga ba kung talagang ipinanganak ka sa Pebrero, lalong-lalo na may times 2 kaagad, may dalawa agad ang anak ni na mama at papa. I mean, plus 2, kumbaga. So, it's more productive, kumbaga. And then, tinignan ko pa rin kung ano talaga yung February. Ang isa rin nga daw dito sa zodiac sign, Aquarius, galing sa katapusan ng January hanggang February 20, Aquarius yan sa zodiac sign. And then, water, anong tawag doon? Water carrier. Water carrier ang ibig sabihin ng Aquarius. Kumbaga, constellation ito na kung saan nag-meet ang Southern Hemisphere at Northern Hemisphere na kung saan nagsalubungan involve yung air. So, kung may mga moist ba dyan, hangin man dyan, ganun, andun na rin yung tinatawag na aqua. So, nagkaroon ng moist water. Kaya, water carrier ang nangyari diyan sa Aquarius. Kaya ang isa rin, sa ibang words din, aquatic resources. Dahil sa tubig nga ang aqua. So, it comes from the word aquatic dyan sa buwan ng Pebrero. Pero, tanong nga nila, ako rin mismo, paano naging water carrier ang isang tao? Tao, in terms of a person. Are you really a water carrier being a person? Sabi ko, anong ibig nyo sabihin? Bumbero ako? Taga-bit-bit ng tubig, water dispenser? Or taga-nawasa? I tried to reflect more onto it, and then I tried to take a look sa karakter ko. And this is one thing na I have reflected, I have realized. My character is na I'm emotional. Madali akong umiyak, at may maalala lang ako na isang bagay o may marinig lang ako na isang bagay kahit na isang awitin, agad-agad medyo luluha na yan, and then tutulo na rin pati sipon ko. So ganun lang, emotional ako. Sasabi ko, baka ito ang water carrier ko. Talagang yun na nga, madaling mag-emote, and ayun, siguro yun, tubig na yung luha ko. And I need to drink more water to keep my health healthy, my body healthy, since I'm of a situation like this. Well, I think I need not to explain more kung ano ang kalagayan ko tungkol sa health ko, Ang iba ay nakakaintindi, alam na nila lahat yan. So it's February. Welcome to the month of February, the second month of this year.
And I hope everything will be good and fine, and each and every one of us will have a good health. And we hope also na February will be a month of peace, happiness, and joyfulness. Thank you very much po. Regards sa inyong lahat. God bless po.